Duda ang Philippine Coast Guard sa tunay na pakay ng isang Chinese research vessel na naglalayag sa karagatan ng Pilipinas. Kahit daw kasi sumunod ito sa protocol, kahina-hinala ang kilos nito at nagpatay pa ng automatic identification system. Hindi na rin lang ito pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas, kundi sa mas malapit na lugar sa karagatan na kung tawagin contiguous zone. Nakatutok si Chino Gaston. Sumunod man sa protocol ng Innocent Passage, sumagot sa mga radio challenge ng Pilipinas at mabilis at walang tigil na naglayag panorte, duda pa rin ang Philippine Coast Guard sa tunay na balaki ng China research vessel Lanhai 101. Mula ng buntutan daw kasi ng BRP Cabra ng PCG ang research ship nang nakalapit na sa karagatan ng Luzon, tila may ginagawa itong kakaibang pagsusukat sa tinatawag na contiguous zone ng bansa. Ang contiguous zone, ang 24 nautical miles na bahagi ng karagatan mula sa dulo ng territorial sea kung saan may limited law enforcement power o pwedeng magpatupad ng batas ang coastal state gaya ng Pilipinas alinsunod sa international law. What is suspicious is that she keeps on the average distance of at least 23 to 24 nautical miles off the coast of the entire Luzon island. It keeps on entering the contiguous zone natin. Nagpatay raw ng automatic identification system ang Lanhai nang makarating ng Pangasinan at huling namataan na naglalayag panorte sa may bandang Babuyan Island na bahagi ng Batanes. Ang BRP Cabra bumalik na ng Zambales para buntutan naman ang China Coast Guard 3304. Samantala, isa pang Chinese Coast Guard ship ang dumating sa Bajo de Masinloc kanina. Galing daw ito ng China noong February 10. Sa kabuuan, 4 na ang barko ng China Coast Guard doon, kabilang ang tinaguriang monster ship na CCG 5901. Para kontrahin ang dumaraming insidente ng illegal, coercive at deceptive actions ng China, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner, balak dagdagan ng AFP ang mga biniling BrahMos missiles mula India at kumbidahin ang South Korea na sumama sa squad, ang alyansa ng US, Japan, Australia at Pilipinas na regular na naglalayag sa EEZ ng bansa. Bukod pa ito sa ibang military cooperation sa ibang bansa gaya ng paglayag ng mga barko ng US, Canada at Pilipinas sa Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa loob ng EEZ kaninang umaga. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.